E4 series. E4, member data change request, change, update civil status from single to married, and updating of dependents beneficiaries. Paano mag-change, update ng civil status from single to married sa SSS at mag-update ng dependents o beneficiaries? March 29, 2026. Welcome back to my YouTube channel, Paano nga ni How? At ang pag-uusapin natin sa video na ito ay kung paano makapag-update ng inyong civil status from single to married at kung paano magdagdag ng beneficiary. Let's go! Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ninyo ma-update ang inyong records, lalo na kung kayo ay bagong kasal. Importante ito para masiguradong tama ang inyong impormasyon sa inyong SSS records at para maayos din ang inyong beneficiaries. Alam ko na maraming nalilito o hindi sigurado kung ano ang proseso. Kaya gagawin nating simple at madaling sundan ang proseso. Kaya kung gusto nyong malaman kung paano gawin ito ng mabilis at walang hassle, make sure na panoorin nyo ang buong video. Simulan na natin! Mag-fill up ng E4, member data change request, at ilagay ang iyong SS number, date of birth, apelyido, pangalan, middle name, address, cellphone number, at iyong email address. I-check ang change of civil status. I-check ang single to married. Dahil ikaw ay lalaki at hindi mo naman kailangang magpalit ng apelyido, ilagay lang ang NA. Ilagay ulit ang iyong SS number, pangalan, pirma, at ang date. Magdala ng PSA marriage certificate or LCR marriage certificate at valid IDs. Tandaan, laging dalhin ang original copy at ang Xerox nito. Kung galing naman ito sa local civil registrar, kailangang may tatak ito na certified true copy. Ayun, tapos na. Ganun lang kadali, di ba? Kung ikaw ay isang female member at nagnanais na mag-update ng inyong apelyido sa SSS, mag-download lang ng E4, ilagay ang iyong SS number, date of birth, apelyido, pangalan, middle name, address, contact number, at iyong email address. I-check ang change of civil status. I-check ang single to married. Ilagay ang apelyido nung dalaga, Reyes, at ilagay naman ang apelyido nung may asawa na, Santiago. Tandaan, ito ay optional lamang. Kung ayaw mo namang magpalit ng iyong apelyido at gusto mong i-retain ang iyong single name, lagyan lang ito ng NA. Isulat ang iyong SS number, pangalan, pirma, at ang date. Ang kailangan mo lang ay yung PSA marriage certificate or LCR marriage certificate at ang inyong valid IDs. Sa pag-update naman ng iyong dependents o beneficiaries, i-check ang updating of dependents, beneficiary, ilagay ang apelyido, ang first name, middle name, relasyon sa member, at ang date of birth. Tulad ng Santiago, Samuel Perry, asawa, April 1, 2002. At ilagay din ang apelyido ng anak, Santiago, Samantha Reyes, anak, February 24, 2025. Ang mga kailangang requirements ay PSA marriage certificate or LCR marriage certificate sa pag-a-update ng inyong asawa. At PSA birth certificate and LCR birth certificate naman sa iyong anak. At pati na rin ang iyong valid IDs. Ilagay ulit ang iyong SS number, pangalan, pirma, at date. Diba sobrang dali lang? Thanks for watching! Sa susunod ulit na video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-hit ang notification bell ng aking YouTube channel, Paano nga ni How? Para laging updated sa mga bagong videos. Kita-kits sa next upload. Bye!